Ako po si Lorraine Vergado galing sa 11E at ako po ay nandito upang makapanayam kayo tungkol sa inyong karanasan sa pagtuturo. Meron lamang po akong mga ilang katanungan. Ano ang pakiramdam na nakapagtuturo kayo sa Zobel? May kaunting pagmamalaki. Yan ay dahil alam mo na kapag sa Zobel ka nagtuturo, tinuturuan mo yung mga posibleng maging leaders ng bansa sa hinaharap or pwedeng maging pinuno ng mga korporasyon. Bakit po sa Zobel kayo nagturo? Like, bakit dito niyo po naisipang magturo? Hindi siguro naisipan ko lang. Lorraine, nung nagtuturo ako sa Woodrose, sa bawat araw na dumadaan ako sa University Avenue, lagi kong tinatanaw ang Zobel. And then, lagi may prayer sa heart ko that tells me that I should teach in Zobel. So, I think this is where God wants me to be. Sa paglipas po ng panahon na nagtuturo po kayo sa Zobel, ano po yung mga pagbabago na nakita niyo po sa mga naging estudyante niyo? Pagbabago sa pamamagitan ng pagtuturo ko, siguro yung pagbabago sa kanilang karakter. May mga bata na hindi ganoon kasigasig sa pag-aaral. May mga bata na pinanganak siguro may kasamang libro, na magagaling sa klase. Pero lahat sila, palagi ko naturuan ko na maging mas mabuting tao. So, sa tingin niyo po ba yung mga pagbabago na napansin niyo po sa kanila, positibo or negatibo? Siyempre, positibo. Dahil yun naman yung dalangin ko sa tuwing nagtuturo ako. Umabot po ba sa punto na ginusto niyo na pong umalis sa Zobel? Oo naman. Siguro pag tinanong mo yung iba pang mga guro dito, ganyan din ang sasabihin nila. May mga pagkakataon na dahil sa hirap, dahil sa dami ng trabaho, dahil sa hirap ng pakikisama sa ibang mga estudyante at ibang mga magulang, you would come to that thought or thinking that you should leave Zobel. Paano niyo po yun na nalampasan yung mga pagsubok? Sa pamamagitan ng panalangin, isang bonggang-bonggang lasal. Ano po yung pakiramdam na nakikita niyo po na nag-grow, na napapabuti po yung mga naging estudyante niyo dati? Nakakatuwa dahil nararamdaman mo at nakikita mo na nandun ka sa area na gusto ng Diyos para sa iyo at nagagawa mo yung trabaho na binigay ng Diyos sa iyo. Paano niyo po sila, bilang isang grupo, paano niyo po na bibigyang inspirasyon yung mga naging estudyante niyo na po at paano po kayo nagiging malaking bahagi sa buhay nila? Dalawang bahagi yan, Lorraine. Sa mga nahihirapan sa pag-aaral, inspirasyon para magsikap pa para at least makapasa or makakuha ng mabuting marka, lalo na sa physics na tinuturo ko. Sa isang banda, sa mga bata naman na magagaling na, siguro yung impluwensya sa karakter na meron sila, na hindi pwedeng basta matalino ka lang, magaling, pero dapat matalino at may puso. Huli pong katanungan, ano po ang gusto niyong iwang marka o legacy bago po kayo mag-retire sa Zobel? Gusto ko, pag naalala ko siguro ng mga naging estudyante ko, maalala at maisip nila na ang bawat isa sa atin ay may layunin sa sa pakikipamuhay sa bawat isa. Hindi aksidente na nasa Zobel ako, hindi aksidente na nasa Zobel kayo, hindi aksidente kung saan ka man mapunta, kundi nakadesenyo. At ang nagdisenyo ay siya ring nagdisenyo ng buong universe. So, salamat po Ms. Estidola sa pagbibigay po ng inyong oras upang ako ay makapanayam. Sa panayam na ito, masasabi natin na ang pagtuturo ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay mo ng impormasyon o pagtuturo mo sa mga magiging estudyante mo. Ito ay isang paraan upang maging
ito ay isang paraan upang makapagbigay inspirasyon ka sa mga bata na matuturuan mo sa pamamagitan ng pag-share mo ng mga naging karanasan mo sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you, Mrs.